Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan. 7 o'clock na ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at ng kaligayahan. Mga mahalagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero syempre, bago ang lahat, sabay-sabay muna namin kayo babatiin ng Good morning, boss! Good morning, Aljo, Carla, Morning. Jules. Good morning. Happy Thursday. Ang bilis. Mag-weekend na naman. Isang araw na lang. So nagkatotoo rin sinabi mo. Bukas yata i-implement ng 7 pesos. Yes. Wow. Narinig Friday. ng sambay ng So, 50 centavos off. At least malaking tulong yan para sa ating mga commuters. 7 pesos, murang-mura. So kapag estudyante, siguro 6. 6, no? Ganun yun Discount usual. pa rin yan. O, alamin natin yan, basta At mas saka, di mura, ba, at 6 least pesos. nakikita na natin yung mga improvements. At least marami na ring ways or alternative ways para mais yung traffic congestion. That's Di ba, pati right. yung sa MRT, may mga bagong coaches na. So, at least dadami yung mga pasahero, di ba? Tapos yung premium buses pa, may mga bagong buses din na in-order. Yung parang sa States, pati sa yung... Ito ba yung may second floor? Hindi. Bukod pa doon, meron pang isang bus na yung may mga screen pa kung saan papunta. Ganun. Yung dalawang Express entrance. bus, meron na rin. Nilaunch na Hybrid, yung mga hybrid Oo, wala buses. nang stop, dire-diretso na. Alam mo bakit kasi? Ang diesel ngayon, 17 pesos per liter. Napakamura. Oo, Mura na gasolina ngayon. Nag-drop talaga. Ang dami nga mga analysis ngayon. Alamin natin kung bakit yan. Pero siguro nga nag-transfer na tayo to renewable. Yung Iran kasi, parang tinanggal nila yung sanction ng Iran na pwede na silang magpadala ng kanilang mga produktong langis sa buong mundo. Ang dami Oo, kaya ganun. Medyo nagbura talaga ngayon. Eh di mabuti, good for all of us. So mas maraming magkakotse ngayon. Wag na. Lalo sisigil pa, lalo na traffic. Kakotse Kasi mas mura ang gas. Kung maaalala, hinihikayat talaga ng MMDA na lahat ay gumamit nga ng pampublikong sasakyan. Kaya napakaganda na may bago tayong mga bus, may bago tayong MRT o tren. Tapos ngayon, bababa pa yung pamasahe sa jeep. So, I Angkilikin think, natin yan, onti yung mga sasakyan sa EDSA. Sana. Magbabas na lang sila train or jeep. May mura nga yung sasakyan. Oo. Mura. Ang dami na kasi ngayon yung mga magda-down na ng ano. 40, 30, nakakabili ka na. Tapos may Oh, photos sabi ni Mama eh. Joey, mga bus lanes maganda rin Yung kasi mga less yellow traffic. lane, oo. Dapat sumunod kasi rin sa rules and regulations. Yung Montoro ngayon, mura na lang. Rakal. Alright. Siyempre, ngayong umaga, importante rin po pag-usapan natin ang mga napapanong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, pangalan po ni Senator Grace po ay isasama po sa balota kung hindi pa po maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema bago po mag-February 1. Sinabi po ni Commission on Elections Andres Bautista na ilalagay po ang pangalan ni Senator Grace po in the official ballot for the May elections if the Supreme Court still has no decision on her disqualification cases by February 1. Sinabi rin po na ang SC oral arguments on Senator Grace Poe's disqualification cases ay nagsimula na nung Tuesday. Magkakaroon pa po ng mga hearing sa susunod na linggo. At sinabi rin po nila na maglalabas na rin po ng mga, actually magpiprint na sila ng mga official ballots. Pero may mga finalists na pero hindi pa ilalabas itong mga finalists na ito. Tama yan. Hindi ba nga nila ilalabas kasi ayon nga sa poll chief na meron pa rin mga legal issues doon sa iba't ibang candidates tulad na lamang ng ibang presidential candidates na tinuturing nilang nuisance tulad na lamang nila Rizalito David at Eli Pamatong na ang nag-uphold ng ruling na to ay Supreme Court mismo. At sa ibang balita pa, syempre sa eleksyon pa rin, nag-commit naman daw lahat ng mga candidates na dumalo sa official debates ng COMELEC. So ano-ano nga ba itong schedule na to? Feb 21 yung first presidential debate. Yung next presidential debate, March 20 at April 24 yung last. So Okay. tatlo. Yan. Luzon, Visayas, Mindanao yan. Kahapon, meron. Nakakapon. Yung oral arguments kasi yung purpose niyan, para hindi maging moot and academic yung mga legal issues. Yung moot and academic, ang ibig sabihin nun, yung legal issues no longer matters. So dapat, kasi may TRO nilabas, di ba? Pinalawig pa. At saka wala namang prescription pag ang SC naglabas ng TRO. So yung mga legal questions yet to be decided. At dapat magkaroon ng oral arguments. Next week, meron namang hearing dyan. So pending resolution from the court, from the Supreme Court, isasali nila yung pangalan hanggang February 1. Maayos din kagad
agad kasi ilang months na lang at eleksyon na para makapag-decide rin na maayos ang mga botante. Saka ang daming piprint na balota yan. Millions yan. So, kailangan Gagastos masimulan na. ang taong bayan na naman, pera ng taong bayan. Okay. Alright, ngayong umaga marami tayong mga interesting topics at live discussions na pag-uusapan. Jules? Alright, unang-una pag-uusapan natin ang first Philippine-made satellite, Diwata. Yan. Very interesting to kasi first satellite natin yan. And of course, yung QC Ladies Golf Cup 2016 at ang 4th Adidas Cup International Karate Do Championship. Ayun. Mapapanood din natin ang One Life at ang ETC. At mapapanood nyo rin kami via live streaming ptv.ph. Maaari nyong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya mga boss, dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Good morning, boss!